Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa obra maestrang Ibong Adarna. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang tatalakayan natin ay tungkol muli sa obra maestrang Ibong Adarna, partikular na sa buod ng Kabanata 17, ang mahiwagang balon sa Armenia, saknong 480 to 503. Sa kanilang paglalakbay ay isang balon ang natuklasan ng magkakapatid. Ito ay may makikinis na marmol at ang lumot sa paligid nito ay may gintong nakaukit. Manghang-manghang magkakapatid sa nakita dahil sa lalim ng balon ay wala naman itong lamang tubig. May makikita din doon na lubid para sa mga nais magtangkang bumaba. Unang bumaba si Don Pedro bilang siya ang panganay, ngunit dahil sa kadiliman ay hanggang 30 di pa lamang ang kinaya nito. Sumunod naman na bumaba si Don Diego, ngunit hindi rin ito nagtagal sa ilalim. Si Don Juan ang pinakahuling sumubok. Buong tapang nitong hinarap ang kadiliman sa balon. Malalim na ang narating nito, ngunit patuloy pa rin siya sa pagbaba. Si Don Pedro at Don Diego ay nababahala at naiinip na sa kaiintay sa muling paglabas ni Don Juan. Sa bahaging ito, tatalakayin na natin ang talasalitaan. Natuklasan, nakita, marmol, uri ng bato, dipa, 1 metro, magtangka, sumubok. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Obra maestrang Ibong Adarna, buod ng Kabanata 17, ang mahiwagang balon sa Armenia, saknong 480 to 503. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!